Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Kasi itong ating ginagawa dito mga kaibigan, na enjoyment lang talaga po na tungkol sa manok na pwede din ninyo mapulutan ng mga pamamaraan kung saan kayo medyo komportable, piling kunin nyo. Pag hindi naman, huwag yung anuhin po. Kaya sa atin, enjoyment lang, sa usapang magmamanok lang po. Dito ngayon mga kaibigan, masyadong mainit talaga. Grabe ang init mga kaibigan. Pati yung ginawa kong, buti na lang mga kaibigan, may area ako doon na parang magandang ventilasyon ng hangin. At saka medyo mataas yung bubong mga kaibigan, medyo magandang daloy ng hangin po. Yung nilagyan ko ng incubator mga kaibigan, kasi alam nyo na, dito ko nilagay dati yung incubator sa loob. Mapiktuhan yung humid mga kaibigan, kasi ang humid naman hindi yun hindi yun sa loob lang ng incubator mga kaibigan, yung humidity ng isang sa buong paligid talaga mga kaibigan, talagang napakainit po, abot ng 70 plus ba yun mga kaibigan. Kaya hindi masyado marami mapisa po. Kaya nilagay ko sa labas mga kaibigan, para naman maganda-ganda sa takbo ng incubator natin mga kaibigan. Pag sa tingin ko ngayon, may sinalang akong kahit hindi na yan ay tinitesting ko lang mga kaibigan. Pag medyo marami ang ipatuloy natin. Pero pag ganun pa rin mga kaibigan, 1/4 lang ang bili talaga ako ng incubator mga kaibigan, yung medyo malaki-laki po. Kaya yun lang po, pag-usapan natin mga kaibigan, ito na may aking itapik, itong mga comment din mga kaibigan. Kasi alam nyo na, pilihan ko lang doon kung asan ba yung itong pag-usapan natin na itong wet feeding o dry feeding. Alin ba sa mga ito ang magpabulto ng ating mga alaga po? Yan naman ay pinaka-basic, pinaka-simple na pambaraan mga kaibigan. Pero pag hindi mo alam, ay talagang mga kaibigan, may hirapan ka po, lalo na pag mga baguhan mga kaibigan. Pero sa mga medyo matagal na sa pagmamanok, ay talagang alam na itong mga ganitong sistema po. Kasi itong tinatawag na wet feeding mga kaibigan, lalo na sa panahon ngayon na masyadong mainit po, napakagandang wet feeding mga kaibigan. At saka itong dry feeding naman mga kaibigan ay maganda ito, kasi lalo na pag ang manok ay palaging uminom ng tubig po pag dry feeding ang ibinigay mo mga kaibigan. Pero sa akin dito, depende kasi yun mga kaibigan, lalo na pag ang manok mo ay medyo bata pa, 5 to 6 months. Di siyempre, pellets yun. Pellets na may halong, maganda ang wet feeding pa rin mga kaibigan, kasi parang bultong katawan ng manok po, medyo mabigat. Yun naman kailangan sa isang stag mga kaibigan, mabigat. Hindi naman kailangan natin pagaanin yun, para talaga mapasukan yung magkalaman yung katawan ng isang manok po. Kasi kung bata pa, sa akin lang ito mga kaibigan, na gusto ko na medyo pakapalin ang katawan ng isang manok po, lalo na pag binasa ang nilagay mong kaibigan. Itong pellets, may kunting grains lang, ako mga kaibigan, parang bumibigat na bulto mga kaibigan. Kaya ito namang dry feeding, pag binigay mo yan, okay rin, pero parang haguka ko sa Bisaya pa mga kaibigan, kulangan ako sa po. Kaya depende rin ito mga kaibigan. Pero pag sinasabi natin na ang manok mo ay dumating ay, pagpalagay na lang natin mga kaibigan na maintenance feeds po. Ito namang ating kasanayan, itong mga binigay nating mga maintenance feeds, pwede naman ito mga iba dry feeding. Kasi halo ito pellets sa saka grains. Pero mga kaibigan, ay ito ang pag ikaw ay mag-wet feeding po, lalo na pag ang ginagamit mong kaibigan ay Royal Pansy, kahit hindi ka magkondisyon mga kaibigan, Royal Pansy, parisan mo lang ng pellets mo, talagang bumubuka yung katawan ng manok kaibigan. Ito namang Royal Pansy, pag ibigay mo ito ng dry feeding, may rapang kainin ng isang manok po, itong lalo na itong mga buto-buto mga kaibigan, itong mga seeds, ay hindi kumakain ng manok nito mga kaibigan. Di katulad nung sinusok mo sa tubig mga kaibigan, talagang balatan nila ng unti-unti. Yung iba naman, pag medyo malambot, kainin na lahat po.
depende sa manok din. Pero sa akin, pag pinag-usapan natin ay with feeding, lalo na pag greens ang inaano mo, inahaluan mo lang ng fighting pellets, ito lang bumubuka po yung katawan. Kaya kahit slasher lang po, basta nag-with feeding ka, mga kaibigan, haluan mo rin ng fighting pellets, ito lang bumubuka pag with feeding po. Kung dry feeding naman, pwede pa rin, pero kulangan ako, mga kaibigan, pag inihipo ko po ng isang manok, lalo na pag kaibigan, napakaganda, pag conditioning ka, lalong bumubuka ang manok na gumagaan po pag binigyan mo ng with feeding, mga kaibigan. Kasi alam niyo na, itong sinasabi ko, mga kaibigan, na ito naman sa atin, hindi tayo nag-commercialize, sa atin lang ay nasabi lang natin yung talagang nakapagpaganda ng katawan ng isang manok. Yung mga pagkain dito ay talagang mga ano lang ito, mga kaibigan, nag-fit lang talaga sa mga alaga natin po. Itong mga real pansy, itong king cutter, pag yan ang sinusok mo sa tubig, mga kaibigan, lalo na pag balatan naman talaga yan, mga kaibigan, pag conditioning, haluan mo ng mga high protein pellets, kayo nang bahala kung anong high protein. Naku, ang manok, mga kaibigan, mas lalong mag-iba po ang katawan, mga kaibigan, bumubuka, gumagaan. Yung mga estado sa manok na katawan na ganyan, ay talagang may mga palo yan, mga kaibigan, talagang lumalagitik po. Kaya itong wet feeding o dry feeding, depende rin sa edad ng manok niyo po. Pwede naman sa medyo bata-bata pa, 5 to 6 months old, pwede naman dry feeding po. Maganda naman yun kasi para madali lang, hindi nakakapagod. Talagang hagisan mo lang, pwede na yun, may tubig. Basta may tubig lang, kaibigan. Pero pag ito mag-conditioning ka, o kahit maintenance, pwede namang maintenance, mga kaibigan, magsuka pa rin. Halo mo, maganda pa rin ang ano ng manok, lalo na ngayon na medyo mainit ang panahon. Pero pag mag-conditioning ka, mga kaibigan, iba talaga, talagang bubuka ang katawan ng manok po. Lalo na itong real pansin, mga kaibigan, at saka itong high protein na gamitin natin, talagang iba po. Magaan na bumubuka, magtaka ka, mga kaibigan, na siyempre, sinusok sa tubig yun, may nakapasok na moisture doon. Pero ang manok, mga kaibigan, gumagaan po. Lalo na pag na-train mo isang manok, mga kaibigan. Pero sa atin naman, bilang isang Pilipino po, nakagawaan na natin, mga kaibigan, ang talagang binibigay natin sa ating mga alaga, lalo na sa mga maintenance natin, talagang mga dry feeding po. Okay lang naman yun kasi may mga tubig din na nakalaan sa kanila, sa kanatipi nila, pwede na yun, mga kaibigan. Pero sa akin naman, pag about sa conditioning with feeding, maganda talaga, mga kaibigan. Kaya sa atin, depende na lang kung saan ka kampante, kung saan ka mas nagustuhan po yung mga pamamaraan sa pagbigay ng pagkain, mga kaibigan. Tapos mga kaibigan, pag ang manok ko ay mag-edad ng 3 months old, pataas hanggang 5, maganda, mga kaibigan, with feeding po. Yung pellets lang, napakaganda, lalo na dati, mga kaibigan, yung sa Mindanao pa ko, pinakain namin, mga kaibigan, yung BEC, binasa, ang ganda ng katawan ng isang manok po. BEC lang po, mura siya, tulad itong mga PDP, basain mo yan. Ang lakas makain ng manok po pag binabasa mo, lalo na pag sila mag-edad ng piling 2 months old hanggang mag 5 months old sila, mga kaibigan. Naku, grabe yung mga pellets sa malaki po, basain mo yan. Grabe ang katawan ng isang manok, mga kaibigan. Napakabigat sa bulto po. Kaya, depende na lang sa atin kasi ito namang mga PDP, BEC, pwede naman yung gamiting dry feeding, mga kaibigan, pero mas maganda sila pag binasa. Kasi talagang ubusin ng manok po, lalo na pag binigyan mo ng mga vitamins doon mo ihalo. Yung mga mumurahin ng vitamins, mga kaibigan. Naku, ang manok talagang gumaganda din ang katawan. Pero iba-iba kasi yun, mga kaibigan. Maintenance to conditioning, iba-iba. At saka depende rin sa gusto niyo po. Kasi sa akin, pag nag-kondisyon na talaga ako, mga kaibigan, maganda talaga yung with feeding ko. Kasi doon mo makita na bumubuka talaga yung isang katawan ng isang manok po. At saka ito namang dry feeding, mga kaibigan, lalo na pagpilit sa gamit mo, iba din, talagang bulto din katawan ng manok. Talagang may laman yung katawan ng manok po. Sa atin ng mga kaibigan, talagang alam ko na, alam din ninyo yan. Kasi lalo na pag kayo ay matagal na sa pagmamanok, ito kasi magmamano ka, talagang maghanap ka kung ano yung mga gusto natin sa ating mga alagang manok po. So, yan lang po, baka tayo nakatulong o baka tayo'y
ah, nakapagpasaya sa ating mga kaibigan. Magandang umaga sa ating lahat po.